So, ayan, start tayo dito sa application. So, ito yung pinakamadali sa mga applications, yung exponential growth and decay problems. So, kasama na dyan yung radioactive decay and yung continuous compound interest problem. So, ito, yung continuous compound, mapag-aaralan nyo din yan to kapag nag-engineering economy kayo. I think third year, first sem, yung subject na yan sa inyo, yung engineering economy. Then, meron cooling and heating problem. So, sa apat na to, ito lang yung medyo may difference lang. Kasi may mina-minus na tayo dito. So, start tayo dito. Start na tayo agad sa population growth. So, ito, derivation lang siya ng formula. So, pero makikita niyo yung formula niyan natin mamaya para sa population growth, radioactive decay, and yung sa continuous compound interest ay para-pareho lang. So, ah ito kasi yung relationship nila. So, yung rate of change ng population, so, syempre with respect to time yun, is directly proportional to P. So, if lalagay natin siya sa equation, magkakaroon tayo ng constant of proportionality K. Kasi, kapag ganito kasi yung, for example, yung dP over dt is directly proportional to P. So, ito hindi pa naman equation kasi to eh. So, parang relationship lang to. So, para kapag gagawin natin siyang equation, lagyan lang natin ng k para ma-solve natin yung value ng constant of proportionality. So, dt is equal to kp. So, then using variable separable, yung k, lang yan, constant lang yan. So, dp over p is equal to k dt. So, integrate lang natin both sides. So, ito dp over p. So, magiging yan ln p is equal to kt plus c. So, kasi ang k natin dito is constant lang. Then, para mas simplify natin, so i-exponential lang natin yung buong equation. Ang matitira na lang is matatanggal yung pagkakalon niya dito. So, magiging p is equal to e raised to kt plus c. So, pwede nating isulat yan as e raised to kt multiplied by e raised to c. Eh, yung e raised to c natin, since yung ang e kasi is constant lang yan, yung value niya is around 2.718 ata. And then raised to c. So, kung i-raise natin yon sa constant, constant pa din naman. So, ang magiging equation natin is p is equal to e c e raised to kt. So, yan yung working equation natin. So, dun sa tatlong application, population growth, radioactive decay, and continuous compound interest. So, yung dito, variable p, so kaya variable p lang kasi population, pero mamaya sa radioactive, ang ginagamit lang is yung R. So, nung kami kasi ang gamit namin is X lang. So, X is equal to C e raised to KT. Para ito, in general lang siya. So, kahit anong application, pwede. Para hindi lang malito. So, yan lang yung magiging working equation natin. So, paano natin masasolve yung value ng C? So, yan kasing una natin gagawin eh. I-solve muna natin yung value ng C para makuha natin yung working equation. So, para ma-solve natin yung value ng C, meron kasing mga condition na binibigay sa problem. And usually, ang binibigay na initial condition is at time 0. At time 0, merong value na x. Meron tayong value. For example, x sub 0. Ito yung value niya at time 0.
So, ito kasing x, value niya at any time t. So, ito, yung value ng x na to, nakadepende dun sa time. So, at time 0, ang value niya daw ay x sub 0. So, for example, x sub 0 yan. So, kapag sinubstitute natin yan, yung x, gawin natin x sub 0. So, magiging tong c e raised to kt. So, k multiplied by 0. Ang mangyayari is xo is equal to x sub o is equal to c. Kaya ang magiging final working equation natin yan is x. So, substitute lang natin yung value ng c. Value ng c which is x sub o. X sub o multiplied by e raised to kt. So, kahit ito lang yung tandaan nyo, yung itong dalawang to, or kahit ito nga lang eh. Pero kasi minsan, hindi at time 0 yung binibigay. So, mas okay if mas alam yung general na x equal to c e raised to kt and then nagsasolve lang tayo ng value ng c. So, para mas makita nyo, bigay tayo ng example. Ayan. So, basahin niyo yung sa baba. So, yung example is the present population of a certain country is 10 million. 5 years ago, the population is 9,560,000. What will be the population of the country in the next 20 years? So, ang importante dito kapag nagsasolve kayo ng application is dapat alam yung i-determine kung ano yung mga given. So, for example dito, the present population. Present population, so ibig sabihin at time 0. So, kasi ngayon yan eh. At time 0, ang population natin, ang population daw, yung P, is 10 million. So, 10 million. Pero 5 years ago, the population is 9.56 million. So, 5 years ago, paano natin ma-represent yung 5 years ago? In terms of time. Kung yung time natin ngayon is 0, yung present, so paano natin ma-represent yung time 5 years ago? Ano yung magiging value niya? Any idea ba? Negative 5 po ba, sir? So, negative 5. Kasi 5 years ago eh. Kung yung present natin is 0, dapat kung sa past yung pinag-uusapan na time, dapat naka-negative. Kasi dapat yun yung mas nauna. So, negative 5 yung time natin. At time negative 5, ang P natin is 9,560,000. So, paano natin yan masusulat sa problem natin? So, 'di ba, ang working equation, so P is equal to C e raised to KT. So, para ma-solve natin yung value ng C, ang pinakamadaling gawin kasi, dapat tignan natin yung variable or yung mga values at time 0. Kasi kapag kinuha natin yung at time 0, itong part na to, yung e raised to kt, magiging equal lang sa 1. Kasi kapag minultiply natin yung k by 0, so magiging 0 yan, e raised to 0, so magiging 1 lang. So makukuha natin yung value ng c, and then masasubstitute natin sa working equation. So dito, pwede natin gamitin to. Yung time 0, yung population is 10 million. So substitute niya natin siya dito, so 10 million is equal to C. Kailangan kasi natin makuha yung value ng C, E raised to KT. Ang kinukuha pala kapag nagsosolve ng ganito is C and
value ng K. So, mamaya, makikita nyo kung paano natin masosolve yung value ng K. So, C e raised to KT, where yung T natin is 0. So, itong part niya na to, magiging 1 lang, kasi e raised to 0. So, ang magiging value natin ng C is 10 million. So, ang working equation niyan natin, so magiging na lang siyang P is equal to 10 million E raised to KT. Next niyan, meron pa tayong pangalawang condition, yung T is equal to negative 5. So, where P daw is 9.56 million. So, next niyan na isosolve natin is yung value ng K. So, paano natin masosolve yun? I-substitute natin yung mga given sa second condition. So, yung second condition natin is yung time negative 5. Yung P daw is 9.56 million. So, 9,560,000 is equal to 10 million. 10 million e raised to KT, where yung T is negative 5. So, meron tayong value na negative 5K. So, ang goal niya natin is ma-solve natin yung value ng K. So, una, so divide both sides by 10 million. So, divide both side by 10 million para after natin divide nun, ilolon na lang natin siya. So, so 9.56. So, actually, 9.56 over 10 na lang. So, kasi both million naman. So, ang makukuha natin is 239 over 250. So, ang makukuha natin dyan ay 239 over 250. So, 239 over 250. Paano? Is equal to e raised to negative 5k. So, para ma-solve natin yung value ng k, so, ilon natin both sides. So, kapag pala nagsasolve kayo ng ganyan, mas wag kayong wag kayong simplify or wag kayong gumamit ng mga decimal yung nagra-round off kasi malaki yung nagiging effect niya sa value. Kahit konting round off lang, malaki yung difference niya. So, gamitin natin exact value. So, dito niyan, para makuha natin, ma-solve natin yung value ng k, ilon natin both sides. So, kapag nilon natin both sides, so matatanggal yung pagkaka-exponential. No? So, magiging tong ln 239 over 250 is equal to negative 5k. So, ang value natin for k niyan is k is equal to ln 239 over 250 over negative 5. So, isa-substitute natin yan dun sa general equation natin. So, kanina, ito na yung equation natin, yung meron ng value ng C. So, ilagay lang niya natin dyan. So, magiging yung P. So, wait lang. So, magiging P is equal to 10 million 10 million e raised to KT. Ang K natin is, itaas ko na lang yung negative. So, negative ln 239 over 250 over 5t. So, ito na yung magiging working equation niya natin. Kapag na-solve na natin yan, so, makukuha na natin yung mga
values. Depende dun sa condition na hinahanap. So, balikan lang natin yung tanong. So, ang tinatanong dito is, what will be the population of the country in the next 20 years? So, ang tinatanong, ano daw yung value ng P in the next 20 years? So, in the next 20 years, ano niya yung magiging value ng P natin? 20 po. So, 20. And yung P, ito yung hinahanap. Ano yung value niya at 20 years? So, ang gagawin niya natin, isa-substitute lang natin yung value ng T. So, substitute lang natin yan. So, magiging lang siyang 10 million. Then, E raised to negative ln 239 over 250 over 5 multiplied by 20. So, ang makukuha is, ano yan to? 11,972,000 47.49. So, kapag pala ganyan, yung pag-round off, so, importante din. So, yung dito 0.49, kaya ang magiging sagot lang talaga dyan is, 47. Pero, what if ang nangyari is 0.047.63? So, kapag ganyan yung tinatanong, ang magiging sagot, ito pa din. Ito pa rin yung magiging sagot. Bakit? Kasi population yung pinag-uusapan dito. So, ibig sabihin, yung 0.63 na to, so wala namang 0.63 na tao. Kasi population yung pinag-uusapan eh. Or parang wala namang 0.63 na organism. So, dapat buo sila. Kaya, ingat din kayo sa pag-round off. Pero I think yung answer dito is 48. Pero, dapat hindi siya ganun. So, kung kukunin kasi exact value, dapat hindi ganun. So, dapat yung 47 pa din. So, ayan. Paano yung sinasabi ko yung sa calculator? Kasi yan pwedeng idiretso sa calcu eh. Yung hindi na natin isa-solve yung value ng C, hindi na natin isa-solve yung value ng K. So, pero ito, syempre, pang-check lang muna yung mga yun. So, ganito. Kunin nyo yung calculators nyo muna and then para makasabay kayo. So, balikan lang natin yung given kanina. So, maganda kasi nino-note natin yung given. So, dito na lang yung naka-note na agad. Ayan. So, ang gagawin niyo lang dito is punta kayo sa mode and then dun tayo sa stat. Yung sa stat, yung sa 3, mode 3, and then dun tayo sa merong exponential. Yung sa number 5. So, click lang yung number 5 and then mag-substitute tayo ng values. So, yung for column X, yung column ng X, ito yung time. Ito yung nagre-represent ng time. While yung Y, ito yung value niya at that time. So, for example, dito, ang time niya natin is 0. So, yung isang condition natin is time 0, wherein yung population daw is equal sa 10 million. And yung isa naman, ang time natin is negative 5. So, negative 5, kasi 5 years ago eh. Ang time natin 5 years ago is 9.56 million. So, ayan, okay na yan to. So,
na-solve na natin yung nalagay na natin yung both condition. Kahit dalawa lang kasing condition na nilalagay dito. So, pwede na nun siya. Pwede na siyang pang-solve. Then, press AC lang, AC, and then shift 1, yung shift stat, and then doon tayo sa reg. Dito sa reg na to, doon sa 5. So, dito, ang gagamitin lang natin is yung 4 and 5. Yung x or yung y. Yung x hat or y hat. Kapag ang hinahanap natin is yung time, kapag hahanapin natin yung time, ang gagamitin natin is yung x hat. Kasi sa column natin kanina, ang x, di ba, yun yung time. While yung y naman is yung population at that time, yung value niya. So kapag hinahanap naman natin yung value niya at that time, ang gagamitin natin is yung 5. So since ang problem natin is yung tinatanong is what will be the population 20 years? So in 20 years. So ibig sabihin ang hahanapin natin is yung y hat. So press lang natin yung y hat. So ang gagawin niyo niyan, yung dapat meron kayong ilagay na coefficient niya dito dun sa before, dun sa una niya. So, yung ilalagay na coefficient doon is yung time. So, ano ba yung sinabing time? 20. So, bali niyan yung 20 y hat. Ang masosolve natin dito is yung value ng y at 20 years. Or yung, if yung x is 20. What is the value of y when x is 20? So, parang ganito to. So, ang sinosolve natin is yung y hat or yung population niya in 20 years. So, then, equal lang natin. Ang makukuha, same na same. So, 11,972,047.49. So, ganun lang. Ganun lang kapag diretsong sa calculator. So, kapag i-round off nyo, so kahit 0.99 pa yan, dapat 48 pa din. Ay, 47. Kapag pinag-uusapan yung kapag pinag-uusapan yung population. Pero for example, mamaya yung sa compound interest or kapag mass, kapag weight lang yung pinag-uusapan. So nilalagay yung buong decimal. Pero kapag tao or number of items, number of population, ang laging kino-consider lang natin is yung whole number. So try tayo ng ibang problem. So, ito, number... Ayan. Certain bacteria are being grown in a culture. So, at start, there are 50 bacteria, and after 1 hour, there are 600 bacteria. How many will there be at the end of 1 day? So, sulat lang natin yan yung condition. So, sabi at start, there are 50 bacteria. So, ang condition natin dun, since at start yan, so time 0. At time 0, ang bacteria daw merong 50. Meron tayong 50 na, merong given na 50 bacteria. So, after 1 hour, after 1 hour daw, ang bilang ng bacteria ngayon ay 600. 600 na. So, ulitin lang natin yung process kanina. Una, we have to solve for the value of C. So, P is equal to C e raised to KT. So, para ma-solve natin yung value ng C, i-apply natin yung initial condition where time is 0. So, ang P natin yan dito is 50 is equal to C e raised to 0 where C is equal to 50. So, magiging ang equation natin yan ay magiging P is equal to 50 KT. 50 e raised to KT. Para ma-solve naman yung value ng K, so apply natin yung second condition. So, sa second condition, magiging lang tong 600 is equal to 50 e
raised to kt, where t is 1. So, magiging k na lang to. So, para ma-solve yung value ng k, divide muna natin both sides by 50. So, magiging lang tong 12 is equal to e raised to k. So, ilon lang natin both sides para ma-solve natin yung value ng k. So, makakancel to. Ang magiging value ng k is ln 12. Then, isulat lang natin siya dito sa equation natin. So, ang magiging working equation niyan natin is p is equal to 50 e raised to ln 12 multiplied by t. So, nakaseparate to. Ln 12 multiplied by t. So, ang tinatanong, how many will there be at the end of one day? So, ano yung magiging time niyan natin? Ang tinatanong, at the end of one day. 24. So, 24. So, pag minsan hindi exactly binibigay yung time, pero for sure naman, masosolve naman sila. So, at time 24. So, ang solve lang niya natin yung value ng p. So, magiging tong 50 e raised to, so 24 ln 12. So, ang value ng p niyan ay, so compute lang natin. So, 50 e raised to 24 ln 12. Ang masasolve is 3.97. So, pag ganyan, since sobrang taas niya, so, pwede na yung value na yan. So, wag na, kahit mag 4 decimal na lang. So, 3.9748. So, times 10 raised to 27. So, sobrang laki kasi kapag ganyan naman talaga kapag kapag sa mga bacteria. So, sobrang bilis ng pagdami talaga. So, pero try natin siya sa calculator kung nagma-match ba. Teka. So, try natin. So, mode lang ulit. Mode. So, dun sa 3. So, mas okay if sumabay kayo para mas mag-gets nyo din yung sa pag-calcu. So, mode 3 and then dun sa number 5. Dun sa merong exponential. So, input lang niya natin yung mga condition natin. At time 0, merong value na 50. So, ang value daw ay 50. At 1 hour, after 1 hour, so, ang value niya ay 600. So, then press AC lang, AC, and then shift stat. So, since ang hinahanap natin is yung how many. So, ibig sabihin, yung population pa din. So, hindi naman time. Tsaka meron given na time. So, either X or Y lang din naman. So, isasolve pa din natin is yung sa Y, which is yung 5. And then, substitute natin yung value ng time, which is 24. So, equal lang, ang makukuha is 3.9748 times 10 raised to 27. So, same lang. So, nung nagre-review kami for board exam, ganito na lang yung mga tinuro nila. I actually, hindi ko sure kung tinuro pa to nung sa board exam. Pero, meron kasi kaming subject nung 5th year, yung topics. So, yung doon parang mag-start ng mag-review para sa board exam. So, merong subject, specific subject. So, di ko, alam ko ngayon sa bagong curriculum, tinanggal na yun. So, actually, dapat mas okay kung nandun pa din yun eh. Para
yung graduating year pa lang, nakakapag-start na mag-review kahit yung sa ano lang, yung sa mathematics. So, ito, solve natin to. So, ito iba na naman yung condition niya. This time, mga hanapin natin is yung time. So, ayan. In 1990, the population of a country doubles compared to that of 1970. So, in what year will the population triples to? So, the population of a country, taka lang. So, or actually parang same lang din naman ata. Di ko sure yung pronunciation nito. Basta triples. Magta times 3 daw yung population. So, in 1990, so meron tayong given na time. So, 1990. In 1990 daw, yung population of a country doubles compared to that of 1970. So, una, start tayo dito sa 1970. So, kapag ganito, kapag wala siyang sinabing value, ang pwedeng gawin is, either mag-set kayo ng value, mag-set kayo ng initial value nung sa problem, or pwede nyo rin gawin na iset nyo na lang as variable. For example, dito sa 1970, sabihin natin ang population is X lang. So, in 1990, ang sabi niya, the population of a country doubles. So, ibig sabihin, ang population niya natin at 1990 is 2x. Kasi kung yung population natin at 1970 is x, so doubles lang. So, magiging 2x. So, in what year will the population triples? So, kailan magiging, so anong year? Anong year yung population magiging triples? So, kapag isa-solve niyan natin, syempre hindi naman natin gagamitin yung time na to. Hindi naman natin gagamitin yung mga value na yan. So, ang gagawin niyan natin, magse-set tayo ng time 0. Ambong sa mga given, pwede tayong mag-set ng time 0. So, since ang hinahanap naman kasi is kung kailan magte-triple, and then ang given natin is kung kailan magdo-double. So, parang lumilitaw na ang initial condition natin is at 1970, where ang value is yung x. So, pwede nating iset to as at time 0. So, at time 0, at time 0, ito yung first given natin. At time 0, ang value ng population is x. So, next naman, meron din tayong given na time dito, yung 1990. Ang given population is 2x. Pero ano yung magiging time niyan natin? Ano yung magiging value ng time? 20. So, 20. Kasi sinet natin yung 1970 as time 0. So, kung time 0 to, kunin lang natin yung difference ng dalawa. So, ito yung magiging time at 20 years. In 20 years. So, kapag meron na tayong ganyan, so pwede na tayong mag-proceed dun sa pag-solve natin nung kanina. So, P, yung pinaka-general equation is P is equal to C e raised to KT. So, substitute muna natin to yung initial condition. Ang P natin is X is equal to C e raised to 0.
So, ang value ng C natin is X. Then, balik lang natin. So, magiging tong P is equal to X e raised to KT. Then, para sa second condition, substitute lang natin yung value ng P. So, ang P niyan natin dito is 2X is equal to X e raised to 20T. So, kung titignan nyo dito kasi makakancel lang yung variable X. Kaya kahit mag-set ka ng initial condition, for example, 100. Nilagay mo dito 100, tapos ginawa mo lang 200. So, possible naman din yun. And then, kapag sa-solve mo to, gawin mo lang siyang 300. Pwede din naman. Pero okay na yung kahit yung set mo lang siya as variable. Kasi makakancel din naman siya. So ang matitira is 2 is equal to e raised to 20t. So, ilon lang natin sila both side para matanggal yung pagkaka-exponential. So, ang magiging value is ln 2 is equal to 20t. 20k pala. K pala to. Ayan. Sinusolve pala natin yung value ng k. Yung t natin is 20. So, ang value ng k natin for this is ln 2 over 20. So, then, substitute lang natin siya sa given. P is equal to X e raised to ln 2 over 20 multiplied by t. So, yan na yung magiging working equation. So, ang tinatanong, in what year will the population triples? So, ang isa-solve niya natin yung value ng t. At what year daw, yung p natin is equal to 3x. So, substitute lang natin siya dito, magiging tong 3x is equal to x e raised to ln 2 over 20 multiplied by t. So, makakancel lang yung value ng x. So, magiging tong 3 is equal to e ln 2 over 20 multiplied by t. So, para ma-solve natin yung value ng t, ilon lang natin both side para matanggal yung pagkaka-exponential. So, magiging tong ln 3 is equal to ln 2 over 20 multiplied by t. So, ang value ng time niya natin is ln 3 over ln 2 over 20. So, calculate lang natin. So, magiging siyang ln 3 over ln 2 over 20. So, ingat lang pala kayo kapag ganito, kapag nagka-calculate ng ganyan. Kasi, pag minsan ang nagagawa ng student dito, kapag kinakalculate, nagagawang ln 3 over ln 2 all over 20. Pero hindi siya ganun. Makikita nyo naman dito, sa itsura ng, sa equation, kung alin yung mas mahaba. So, dito tingnan nyo, mas mahaba yung dito sa part na to, yung sa ilalim ng ln 3. So, kapag kasi, mali yung pagkakatype, syempre, mali yung makukuhang value. So, for example, ganito. Try natin, ganyan. Yung iba kasi, ganito yung ginagawa. So, parang inuunang ilagay ito. So, gagawin siya ng ln 3 over ln 2 over 20. Which is, hindi naman pareho. So, ingat lang kapag nagkakalkyo ng ganyan. So, ang value ng t niyan natin is 31.699. Or pwede nang gawin na lang natin siyang, ito time naman kasi, so kahit mag-round off tayo, pwede naman. So, 31.7 na lang. So, gawin na lang natin siyang 31.7 years. So, time to. Pero ito na ba yung final answer natin yan? Ito na ba yung final answer? So, kung babalikan natin yung tanong, in what year will the population triples? So, what year yung tinatanong? Hindi naman
Hindi naman tinatanong kung how many years. In how many years. Yung tinatanong, in what year. So, yung sinet natin kaninang time 0 is 1970. So, ipa-plus lang niya natin siya dito. So, 1970. So, mag-add lang tayo ng 1970. Ang makukuha natin is 2001.7 in 2001. Kahit 2001 lang. Kasi ang tinatanong lang niya naman, in what year? Pwede na tong final answer. 2001. So, solve natin siya using calculator. So, paano naman to kapag sa calcu, wala naman tayong value ng x. Or I mean ng population. Yun yung sinasabi ko kanina pwedeng mag-set ng value. So, kapag kasi ako, ang sineset ko lang value lagi is 1 lang. Laging 1. Do yung iba, madalas 100. Pero, kahit ano naman, 1 or 100. So, balik lang tayo dito. So, 5 again. So, at time 0, ang ginawa nating time 0 is yung 70. So, iset ko lang siya as 1. Yung value niya is 1. In 20 years, ang magiging value niya is 2. Kasi times 2. So, then AC na. Kasi may na-input na tayong dalawang condition. So, AC, so shift, stat, shift 1. So, dun sa number 5. And then, ang tinatanong dito is yung time. So, bali ang gagamitin niya natin dito is yung 4. Yung x hat. Kasi time ang hinahanap. So, ang ilalagay naman niya natin yung constant before niya is yung magiging value natin ng y. So, since triple yan, ang nilagay kong initial value is 1. So, triple, magiging 3 lang dito. So, equal lang, ang makukuha is 31.7. So, kaya nga sobrang convenient din talaga na alam yung mga shortcut sa calculator. Kasi for example, dito ang haba pa ng sinosolve. So, ito usually yung C, yung initial value naman. Pero dito, magsasolve ka pa ng value ng K tapos hindi pa pwede mag-round off. So, kailangan mo pang isulat yung buong value. Pero sa calculator, diretso na lahat. Pero, ang kailangan kasi sa klase, so kailangan pa din pinapakita yung solution. Kaya nung sa amin, hindi rin tinuro to nung mismong differential equation namin. Hindi rin tinuro yung shortcut sa calculus. So, nalaman na lang namin talaga siya nung nagre-review na. So, try pa tayo. Hindi ko sure kung meron pa. Ito. So, tatlo lang yung example. So, dito naman radioactive decay. So, decay, so ibig sabihin bumababa lang yung value niya. Kasi ito, population growth. So, growth, so tataas yung value. So, dito ang difference lang, so radioactive decay, bumababa. So, pero same lang yung working equation. Kaya kahit hindi na din pakita talaga tong derivation na to. So, eto. Meron tayong given dito. Certain radioactive material decays at a rate proportional to the amount present. So, kapag sinabi niyang ganyan, yan lang yung condition talaga kapag radioactive decay. If initially there are 500 milligrams of the material present, and after 3 years, it is observed that 10% of the original amount has decayed. How many years it would take to decay 50% of the original amount of the material? So, ito medyo nagiging na kasi may mga terms na ginagamit. For example, dito nagkaroon na ng percentage dito. So, try natin. Ang una, ang importante talaga is ma-determine natin kung alin yung mga given.
if initially, so ibig sabihin, ang tinutukoy dyan is at time 0. Yung R pala dito sa equation na to, yung R is equal to C e raised to KT, yung present value, present value niya. So, at time 0, so parang same lang dun sa growth and decay. At time 0, ang x na lang yung gamitin ko, para in general na lang. Ang value ng x natin ay 500 milligrams. Para isa na lang kahit anong condition. I mean, kahit anong problem. So, x equal to 500 milligrams. And after 3 years, so after 3 years, may given na time na 3 years, it is observed that 10% of the original amount has decayed. How many years it would take to decay 50% of the original amount of the material? So, yung sa 3 years, so punta muna tayo dito. It is observed that 10% of the original amount has decayed. So, pero ang alam natin na ang value ng x, ito yung present value. Present value, so ibig sabihin yung current. I mean yung kung alin pa yung natitira. So ito, sa given na to, it is observed that 10% of the original amount has decayed. So, natanggal na yung value na to. So, ibig sabihin, ang natira na lang natin is 90% ng 500 milligrams. So, ang magiging value niya in 3 years, yung 90% na lang. So, 90% ng 500 milligrams. So, ang magiging value nito is 0.9 multiplied by 500. So, ano yung 90% nito? 450. 450. So, ang 90% is 450. 450 milligrams. So, huwag kayong papalito kapag ganyan yung given. So, it is observed that 10% of the original amount has decayed. So, basta ang tatandaan nyo lang, yung sa equation natin, yung R na to or yung X, is yung present value. So, kung alin pa yung natitira. So, how many years it would take to decay 50% of the original amount? So, ang tinatanong niyan, so, yung time wherein yung x niyan natin is equal sa 50% of the original amount. So, 0.5 multiplied by 250. Ito yung tinatanong. Kung kailan magiging 200, 500 pala. Ayan. Kung kailan magiging 250 na lang yung mismong material. So, isolve nyo natin. So, ang magiging working equation natin is x equal to c e raised to kt. Same lang dun sa kanina. So, at initial condition, so magiging 500 to c e raised to k0. So, magiging lang c is equal to 500. And then at time 3, at 3 years pala, so, sulat ko muna pala to. X equal to 500 e raised to kt. At 3 years, ang magiging value niya is 450 milligrams. 450 milligrams is equal to 500 e raised to 3k. Ayan. Solving for value of k, so divide both sides lang by 500. So, divide lang natin by 500. So, magiging tong 9/10 is equal to e raised to 3k. So, ilon lang natin siya both sides. So, para matanggal to, ang matitira is ln 9/10 is equal to 3k.
So, ang value for K natin yan, K is equal to ln 9/10 over 3. Ayan. Then, balik lang natin siya dito sa equation natin. So, magiging tong x is equal to 500 e raised to ln 9/10 over 3 multiplied by k. Ay, multiplied by t. So, then, dun sa tinatanong natin, ay yung tinatanong pala is yung time, wherein yung x natin is 250. So, magiging lang 250 is equal to 500 e raised to ln 0.9 ko na lang to. 0.9 over 3t. Basta okay lang mag-decimal, basta hindi ka na-ground off. So, magiging, divide lang natin both side by 500. So, magiging tong 0.5. So, 250 over 500. So, 1 half lang yan. So, e raised to ln 0.9 over 3t. So, ilon lang natin both side. So, magiging ln 0.5 is equal to ln 0.9 over 3 multiplied by t. So, ang time niya natin magiging siyang ln 0.5 over ln 0.9 over 3. Ang value niya ay ln 0.5 over ln 0.9 over 3. So, negative. Teka lang. Ba't negative? $450, 500. Tama naman to. Naka-lon 5 po, sir. 0.5 pala. No? So, ayun. Thank you. Ang magiging sagot niyan ay 19.74 years. So, how many years it would decay? It would take to decay 50%. So, ang magiging sagot is 19.74 years. So, tama ba ito? Saka lang. Ayun, tama. 19.74. So, last try natin sa calcu ulit. So, same lang yung process doon sa calcu niyan. So, input lang tayo ng dalawang given. Dalawang kompletong set ng given. So, number 5 ay number 3 and then sa 5. So, at time 0, 500. And then, at time 3, ang value natin is 450. So, AC lang, then shift, stat, then 5. Ang kinukuha natin is time. So, ang gagamitin natin variable is yung x hat. So, ang value daw niya is 250. Dun sa time na yun. So, ang makukuha is 19.74. So, ganun lang sa calcu. So, next. Alam ko tig-tatlong example per ano to eh, pero actually, kahit hindi na yan kasi umuulit lang. So, pero ito, try natin to. Cobalt 60 has a half-life of 5.7 years. Initially, there are 100 grams of cobalt 60. So, ito niyan, cobalt 60, ibig sabihin isotopes yan. Kapag meron kayong nakitang ganyan, kung wari yung carbon 14, yung mga ganun. So, mga isotopes sila. So, meron silang ibang half-life. I mean, compared dun sa mga
elemental value nila or yung pinaka element. So, yung cobalt-60 has a half-life of 5.7 years. There are 100 grams of cobalt. How much will be left after 5 years? So, ilan ba yung matitira after 5 years? So, sa condition natin yan, at time 0, so sinabi naman dyan initially. So, at time 0, ang magiging value natin is 100 grams. Then, ang given dito is half-life. So, ang half-life, so literal na half-life, so yung kapag nagbigay kasi ng given na half-life, 'di ba? Time 'yan, 5.7 years. So, ibig sabihin ano lang, kalahati, half-life. So, ganun lang yung ibig sabihin niya. As in literal lang talaga. So, kung half-life yung 5.7 years, ibig sabihin at 5.7 years, ang value na lang ng x natin is 50. So, kalahati lang. Kalahati nung original given natin. So, ayan, wag na natin siyang isolve. So, try nyo na lang, i-calculate nyo. Ano yung magiging value niya? How much will be left after 5 years? So, try. Ang tinatanong, how much will be left after 5 years? 54.44 po. So, ano ulit? 54.44 mg. Ay, grams po pala. Hindi ko marinig. Ulit. Alas na lang. Ulit. Ano yung nakuha? 54.44 grams. 54.44 grams. grams. Saka lang. So, check natin. So, 3 and then so 5 and then input lang to 0, 100. Pero kapag kunwari i-quiz nyo to, pero I think wala na tayong time for quiz. Baka, pero magbibigay siguro ako ng ng take home quiz na lang or yung parang 1 week yung deadline para meron din pambawi dun sa ibang activities or yung sa mga nauna. So, 5.7, so magiging 50 to. So, easy lang. Shift, 1, reg, and then, ang kinukuha is yung present value. So, yung y tayo dun sa 5. And then, substitute lang natin yung time, which is 5 years. So, 54.44. So, ganun lang. Pero same pa din yung process, yung sa pag-solve. Same lang dun sa una sa solve lang value ng C. So, yung C usually yun lang yung sa initial condition or yung sa initial value at time 0. So, yun lang lagi yung value ng C. Then, isa-solve yung value ng K para maging general na yung working equation natin. So, kasi kapag na-solve na natin yung value ng K, dalawa na lang yung variables na involved. Yung X na lang, tsaka yung T. So, depende na lang nun kung alin yung kinukuha sa problem. So, ito. Ayan. So, ito, ano niya yung mga given natin? The amount of a certain radioactive substance is reduced from 30 grams to 23 grams in 30 days. What is its half-life? So, ano yung mga given yan natin dyan? The amount of a certain radioactive substance is reduced from 30 grams to 23 grams in 30 days. What
is its half-life? So, ano yung mga given? 30 grams at T0 po, sir. At time 0, 30 ah, grams. so 30 grams. Yung next, At time 30 days po, sir, 23. so time is 23. So, ang tinatanong dito is, what is its half-life? So, half-life yung tinatanong. Kapag yung half-life yung tinatanong, ibig sabihin yung time yung hinahanap. Kasi yung given natin kanina dito, nasan kasi? Ito, has a half-life of 5.7 years. So, kapag pinag-uusapan yung half-life, so, ibig sabihin, time yung kinukuha. Time yung pinapakuha. So, kung time yung pinapakuha, ano yung value ng x? 15 po. So, 15. Kasi half-life. So, kalahati ng original natin. So, kahit i-calculate na lang yan. So, calculate lang natin. So, 3, 5, and then, at time 0, meron tayong 30 grams. So, dito naman, at time 30, so 30 days, meron na lang 23 grams. So, AC lang, shift, stat, 5, and then, ang kinukuha is time, so x hat. Doon tayo sa x hat. So, 4, and then 15. So, ang half-life niya is 78. 78.26. So, 78.26. So, check natin. Tama ba? Ayun, 78.26 days. So, next. Ano pa? Pangatlo, yung continuous compound. So, same pa din. Yung A, yung present value pa din yan. So, same pa rin yung working equation. So, kaya wala, kahit iba-iba yung klase ng problem. So, since para-pareho lang yung application niya, so madali lang. Pero dito, yung mas madali dito sa continuous compound interest, usually binibigay na yung value ng K. So hindi na kailangang i-solve. Usually lang ha. So hindi naman every time. So, teka lang. So, a man places 10,000 in an account, assuming no additional deposits or withdrawals. How much will the man have after 10 years if the bank pays 4.5% interest per annum compounded continuously for the entire project, for the entire period? So, ito applicable lang kapag compounded continuously. So, kasi kapag compounded lang, so ibang problem na yun. So, ito dapat continuously. So, actually, ang formula na e-encounter nyo uh, sa engineering economy ganito, F is equal to P, E raised to Rn. Where yung F is, ito yung future value, ito yung present value, R is the rate, N is the time, in years, number of years. Pero dito, so pwedeng gamitin lang natin yung X equal to C E raised to KT. Where K, ito yung rate. Ito na agad yung value niya. So, since dito, given tayo ng 4.5, naka-percent yan ha. Note nyo lang na naka-percent yan. So, ibig sabihin, ang value niya natin dyan, ang K natin is 0.045. So, ano pa yung mga initial given? At time 0, so, a man places 10,000. So, ang value ng X natin is 10,000. Assuming no additional deposits, so how much will the man will have after 10 years? So, ayan, kung sa substitute natin sa equation na to, so 10K is equal to C, E raised to KT. So, meron tayong 0.045. So, yung 10K natin at initial time yan, or initial condition where time is 0.
So, ang makuha natin value ng C is 10K pa din. So, ang pinaka-working equation natin is 10K or 10,000 e raised to 0.045 multiplied by T. So, ayan, substitute na lang niya natin yung value ng T. So, 10 years. 10,000 e raised to 0.045 times 10. So, ang magiging value niya is 10,000 e raised to 0.045 multiplied by 10. So, ang magiging value niya is 15,683. So, 15,683.12 pesos. So, ayan na yung value. So, next. Ayan. Ito. Teka. Ay. Initially, there is 20,000 in an account. If after 20 years, the amount grows up to 50,000, considering no additional deposits or withdrawals, what is the interest per annum compounded continuously for the entire period, and how many years will the amount be 100,000? So, una, sulat muna natin yung mga given. So, initially, kapag initially, so automatic at time 0 na yun, ang value ng X natin is 20,000. If after 20 years daw, so meron tayong time 20, ang magiging value niya is 50,000 na. And then, considering no additional deposits or withdrawals, what is the interest per annum compounded continuously? So, sa unang question, ano niyan yung tinatanong? Ano yung isa-solve natin? Yung K po. So, yung value ng K. So, para ma-solve, so balik lang tayo dito, C e raised to KT. So, gawin ka na agad C is equal to 20K. Same lang din naman kasi mag-0 lang to, 20K. So, magwa-1 lang yung e raised to 0. So, magiging 20K lang yung C. So, ang working equation natin is X is equal to 20,000, 20K, 20,000 e raised to KT. So, kailangan natin ma-solve yung value ng K. So, para ma-solve, substitute lang natin yung sa second condition. So, ang value ng X natin is 50,000 is equal to 20,000 e raised to 20t. So, para ma-solve yung value ng t, so, divide lang natin both side by 20k. So, magiging tong 5 over 2 or 2.5 na lang is equal to e raised to 20t. So, ilon lang natin both side para ma-solve yung k pala to. K. 20k kasi time yung 20. Ayan. 20k. So, magiging tong ln 2.5 is equal to 20k. Ang value ng k natin is ln 2.5 over 20. So, ito yung tinatanong. So, what is the interest per annum compounded continuously? So, yan yung una nating isa-solve. Ln 2.5 over 20. So, ang tatanungin pala kayo ng rate. So, mas okay if yung ano na lang yung ito times 100 pa natin. Kung rate yung tinatanong mismo. What is the interest? So, para naka-percent siya. So, magiging 4.58%. Yung rate is 4.58%. Pero kapag gagamitin natin yung value ng
Kapag gagamitin natin siya sa equation, yung original value niya pa din. Ito pa din yung sa substitute natin para exact siya. So, next, ang tanong naman is, in how many years will the amount be 100,000? So, kailan magiging 100,000? So, meron pa tayong isang condition where time, ito yung hinahanap, and ang x natin is 100,000. So, substitute lang natin siya sa working equation natin. So, di ko pala nalagay. So, ang working equation niya natin is x is equal to c. Ang c natin kanina is yung, ayun, 20k. 20,000 e raised to ln 2.5 over 20t. So, i-solve lang natin. So, substitute lang natin yung 100k is equal to 20k e raised to ln 2.5 over 20t. So, divide both side by 20k, magiging 5 na lang to. E raised to ln 2.5 over 20t. So, ilon natin both sides. So, magiging na lang tong 5 is equal, ln 5 is equal to ln 2.5 over 20t. So, ang value ng t natin is ln 5 over ln 2.5 over 20. So, ln 5 over ln 2.5 over 20. So, in 35 years siya magaan. 35.13 years. Magiging 100k yung value niya. Value ng pera. So, ito, kapag ganito, since meron naman tayong dalawang kompletong condition na given, so pwede nating i-gamitin ulit yung sa calculus. Basta may mabuo tayong condition. Dalawang condition. So, yun lang tong 0, 20k. Ay, 0 tas 20 to. And then, ito naman, 20k. Ito, 50,000. So, solve lang natin yun yung value ng t. So, ang t is yung time. So, kailangan nating i-solve yung kung kailan siya magiging 100,000. So, 35.13. So, teka lang, may tutry lang. So, para pala kapag k yung hinahanap, teka lang, balikan ko nga yung dito. 3. So, 5. Dun tayo sa e raised to x, diba? So, and then, substitute ko lang ulit. 0, 20. So, 20,000. 50,000. So, ito yung, i-note nyo lang pala to. Yung sa calculator, di ba, nakalagay lang e raised to x. Dun sa 5 kanina. Dito sa part na to. No. Wala siya. Ayan. Dito sa part na to. Mode 3. So, ang nakalagay lang, e raised to x. Pero, yung buong value niyan, so, yung nakalagay talaga dyan is y is equal to
A E raised to BX. So, ganyan yung working equation. I mean, dun sa mismong value. Kaya kapag nag-solve tayo, 'di ba? Kapag meron tayo dun sa reg, so dito sa part na to. So, 20,000, then ito 50,000. So, 'di ba AC? Then dito sa part na to, dun sa 5. So, meron tayong AB, R, yung X hat, Y hat. Yung R hindi ako sure kung alin siya diyan. Pero ah yung value ng A, so yun yung initial value. So pwedeng ma-solve din siya dito. So yung A niyan natin, so dapat ang expect nating A is yung 20k. So kasi based dito, ito yung value ng C. Yung C dito equal siya sa A sa calcu. So try natin, ano yung value ng A? So 20,000, tama. So yung B naman, yung B, so kung yung T natin, yung sinasubstitute natin kanina, ay yung X column is yung time. So, ibig sabihin ang B is yung value ng K. So, check natin. Ang B. So, ang makukuha is 0.0458, which is same yan dun sa na-compute nating value ng K. So, yun yung value ng B sa calculator. So, yung R hindi ako sure. Hindi man kasi nagagamit din yun. Pero try ko siyang alamin. So, next discussion natin, sabihin ko kung alin siya doon. So, pero ayun, ganyan lang yung sa growth and decay, radioactive, and yung sa continuous. Actually, meron pang isa, pero wala na tayong time. Meron pang isa about dito sa exponential. So, yung sa ano na naman, cooling and heating. So, ang difference dito, meron pa tayong ima-minus na value. So, ang pinaka-working equation, so ito, or mas maganda yung nasan? Ito. Or naka-transpose yung TM dun sa kabila. Pero next discussion na lang natin. So, ayun. Ito, madali actually to, yung sa application. So, ayun, time na. Kaya, send ko na lang saglit yung attendance.